eto na tayo, papunta na tayo sa Gubat 15. Galing lang natin sa Zoning 18 at Zoning 19, magkasunod na Sabado sa Takeover Lounge sa Katipunan. Grabe yung mga laban doon. Yun nga lang, nung Zoning 19 nga, pucha, dali na talaga ako ng sakit ko. Sobrang hindi talaga kinaya ng powers, kaya pinaubaya ko muna yung hosting sa iba. Marami kayong aabangan na mga magagandang laban doon. Syempre iba yung mahika nga ng iba pa rin pag live, iba pa rin pag kapag small room, no? Hindi man laging pit style, kasi iba rin yung mahika ng pit style, pero syempre babasa tayo sa hugis ng ng venue natin, no? Kapag ganun, small room battle nga kung tawagin, iba rin yung mahika doon. Kaya syempre yun yung mga lineup nga na gusto nga natin na masuportahan nyo pa, mas tangkiligin nyo, kumbaga onting sugal rin siguro sa paggastos ng ticket para sa lineup nga ng mga hindi nyo kasing kilala, pero kung talagang sumusunod kayo sa battle rap sa Pilipinas, no, karamihan naman doon alam niyo na kung gaano kaaktibo, gaano kagaling, ano yung mga posible na may pakita. Pero yun, Zoning 18 at 19, marami kayong aabangan dyan. Tas yun nga, bago pa nag-Zoning 19, na nakapag-lineup reveal naman na tayo, na first time ako mag-Facebook Live, nakita nyo naman yung lineup. At salamat na lang din at mukhang nagustuhan nyo. Kumbaga, ako excited ako sa ganung lineup. Tapos mukhang tuwan-tuwa rin naman kayong lahat sa lineup na yun. Dami agad inquiries, dami rin kahit mga kapwa MC, mga kapwa mga consistent na nanonood ng live dito sa parang lahat sila naiinggit na gusto lang makanood ng Gubat 15. Kaya ayun, Gubat 15 ang pagbabalik natin sa lupa ng mga yawa, sa lupa ni JL. June 28, Mariners Court. Tulad ng palagi, super hip-hop weekend tayo. Meron pa rin may ganap pa rin tayo sa Biyernes. Rapolo Minefield sa Apollo Sports Bar, Mandaue City. Meron tayong dapat ang unang balak ko talaga dyan, mas ilang battle lang, tapos mas maraming performances. Kaso nag-evolve din yung lineup. May 6 na battle dun sa Rapolo Minefields. Halo-halo, may mga Bisaya battles, may 2-on-2 Bisaya battle, may Tagalog battles, at 1 minutes battle, no? Kaya ang masasabi ko lang, may sorpresa tayo dyan. Kaya baka gugustuhin nyo pa rin manood ng Biyernes. At syempre, para sa lahat ng hindi makakanood ng Sabado, yung Biyernes na sana yung pagkakataon ninyong makaranas ng iba pa rin pag live, no? Preparation para sa Gubat 15 sa totoo lang, itong taon na to, parang kahit papaano, parang medyo na-advance namin yung mga scheduling, dahil nga yung mga booking requirements ng mga habol nating mga venue, pahirap ng pahirap, kaya kailangan nating unahan na talaga. At sa ganun, sa totoo lang, book na kami ng 4 na susunod na mga events natin pagkatapos pa na itong Gubat 15. Pero yung Gubat 15 din mismo, bago pa lang mag second sight, nakabook na tong venue na to, yung petsa na yan, nakapili na talaga, nakaset na talaga yan. Tapos may onting konsiderasyon lang na kung sino mag-a-advance sa isa buhay, kung sino babagay sa Gubat 15, na lineup. Preparation, palaki rin. Feeling ko ito na yung pinakamalaking Tagalog contingent na lilipad papuntang Cebu, no. Hindi lang yung mga naka-line up, syempre sa staff, dahil palaki yung operations natin. Kailangan talaga tutok na tutok yung mga flip-top staff talaga sa bawat department na kailangan nating bantayan at ayusin para siguradong maganda talaga yung takbo ng lahat. Tapos yun nga, yung mga MCs na naka-line up, marami-rami pa rin. At tulad ng palagi,
gusto naming isipin na balancing representasyon ng una ng Visayas Division, pero syempre may mga nakahalo pa rin dyan galing Mindanao, mga galing malalayo, mga ibang lugar din sa Visayas mismo, so hindi lang puro Cebu. Tapos yun, yung kahit mga kapwa MCs, mga ibang fans, marami na rin nag-reach out sa akin na babiyahe sila para sa ano, no, kaya dito sa Gubat 15, asahan nyo, marami kayong makikita mga ilang pamilyar na mukha mula sa Flip Top Battle League na ang sarap naman ng buhay nila, makikinood lang sila, magpapakalasing lang sila, habang kami todo trabaho, malamang baka mawala na naman ako ng boses, baka dumalas-dalas tong magkaroon na ako ng sakit dahil sa pagod at lahat, pero wag naman sana. Tapos maaga na rin kami nakapagpadala ng gamit namin doon. Syempre sa ganitong medyo mas malaking venue at estimated attendance, kailangan nakasakto din yung Flip Top beer na pati yun binibitbit namin papuntang Cebu. Lahat ng production materials namin, lahat ng mga, kumbaga, habang tumatagal, yun nga, expand, invest sa ganito, ganyan. Mga maliliit na bagay, pero kapag pinagsama-sama, napakabigat na rin, no? Literal na mabigat na hindi na pwedeng puro ilipad, no? Kasi sa check-in luggage pa lang, mahiyari na talaga kami doon. Hindi pa ako tapos sa room assignments ng hotel, pero sa dami pa lang ng yun nga, sa dami ng alam kong kasabay namin, parang mapapasubo rin talaga yung hotel mismo at kami sa overall no. Hindi biro yung bumiyahe ng ganung karami na, kumbaga, yung core staff na nga, tapos yung mga core members ng event, yung mga lalaban mismo, tapos lahat pa ng iba, lahat ng mga tropang merch heads, mga represent collabs natin, lahat sila inggit na inggit or excited na excited. Ayun, lahat sila biglang may lilipad din, no? Kaya makikipwesto, makiki-enjoy. Mismong maglalakad ka pa lang sa airport, tas gano'n na karami yung kasabay mong lilipad, parang minsan nakakalula. Syempre, hindi naman lagi na ako pa mismo yung tututok sa ganung bagay, pero iba pa rin yung kumbaga, alam ko lahat ng moving parts ng buong event, pati na rin yun nga yung mga kasama, mga kailangan maganda pa rin na hands-on pa rin ako sa mga ganung bagay, o di kaya at least aware ako sa lahat ng galaw ng bawat isa para hindi magkalituhan, hindi magkasalisi o kung ano man. Kaya ayun, lang, ginusto namin to talagang bigger and better, ika nga, di ba? Parang kaya eto na yun. Siguro ang pinaka lang, bukod sa yun nga, yung syempre kahit nasanay naman na tayo sa galawan dun, no? Syempre sa tulong ni Supreme Yawa na si John Leo, ang isa siguro sa drawback talaga sa mga ganitong klaseng event is kung paano dadaigin pagdating ng Gubat 16, no? Kaya punta naman tayo dito sa Enigma Machine portion. Onting matchup review lang. Syempre simulan natin mula sa baba. Syempre shoutout sa Flip Top staff para sa napakagandang poster palagi, no? Parang yun yung ako kinikilig ako sa ganyan, no? Kaya shoutout sa kanila. Mula sa baba, Gubat 15, 1, 2, 3, 4, 5, 8 battles ulit. So, yung dati nating sinasabi na magic number 7, ngayon parang naging magic number 8 na. Tingin ko naman sa takbo ng programa sa live event, parang medyo nagme-make sense naman sa inyo, sa mga nanonood ng live. Tingin ko saktong-sakto, hindi siya bitin, hindi rin siya sobra. Mukhang maganda naman yung takbo ng programa para sa inyo, kaya sana yun nga, mabigyan ng hustisya rin ng bawat isang MC na naka-line up sa mga ganito, sa mga magic number 8 natin. Mula sa baba ng poster, Nad representing Cebu at Abuyog Leyte versus Real na Cebu represent. Si Nad, man, wag niyong tulugan yan si Nad. Sa totoo lang, napaka technical niya, napaka well-rounded. Kumbaga hindi siya alam mo yun, yung parang tsambalerong Cebuano na
parang pinipilit lang natin ano yun. Hindi, talagang ano, parang alam niyo yung laro, pinag-aaralan niyo yung laro, magaganda lagi yung mga performances niya. Tingin ko, si Nad tulad ng isa sa mamayang babanggitin ko dito sa lineup, no? Tulad lang nun, tingin ko isang breakout performance away na lang siya na para mas kilalanin nyo at mas suportahan nyo. Pero yun nga lang, yung kamatchup niya naman dito, si Real, para sa mga todong sumusubaybay talaga sa Flip Top Visayas, no? Si Real, lumaban yan sa Bisaya Battle nung huling punta namin. Mukhang next level rin yung Bisaya niya. At kumbaga may nadadala siya sa Bisaya Battle Rap na hindi pa nagagawa ng mga ibang mga rookies, 'di ba? Syempre kapag mga katulad nila ng mga Fangs o ng mga Mr. Lefty o mga Krega ng mundo, mga Plaridel ng mundo. Syempre kapag pinagbisaya nyo yan, parang kayang-kaya na nila, no? Pero si Real bilang up and comer, nakakatuwang makita na nakakapag parang kumbaga naitutulak niya rin yung limitasyon ng mga nagagawa so far sa Bisaya Battle Rap. Pero itong battle na to ay Tagalog battle, kaya debut battle ni Real. Gusto kong isipin na mag-translate na maganda yung mga skills niya, yung aggression, yung rapability, yung presence, delivery. Sana mag-translate yung lahat sa Tagalog. Sana makuha niya yung kiliti at syempre sana ma-impress kayong lahat, mga Cebuano crowd at pati na rin syempre mga susuporta sa online, no? Tingin ko pareho silang may gustong patunayan, kaya Nad vs Real para sa Cebu to, para sa inyo, para sa Flip Top Visayas at lahat ng mga Bisaya speakers sa buong mundo, no? Kaya susunod, Castillo galing Mina, Iloilo versus Kilan galing Muntinlupa. Castillo medyo papunta na rin siyang veterano. Hindi na siya masasabing up and comer. Ako naniniwala pa rin ako na may iba pa rin kayang gawin talaga to si Castillo. Nasa na lang talaga nasa strategizing na lang din. Minsan siguro kung may panahon ba na para sa ibang tao is nadapa siya dahil kutob ko nasa execution naman yun. Ngayon, yung siguro nagiging challenge para sa kanya is yung strategy. Kung ano yung tamang strategy na piliin. Kasi tingin ko mga iba't ibang style at technique kaya niya talaga eh. Nasa pagpili na lang talaga at kung paano niya lalaruin, paano niya haluin. Pero marami pa itong magagawa. Si Castillo hindi yan undefeated sa kanila ng wala lang, no? Parang battle record nito bago pa siya mag-flip top, parang 20-0 ata siya, no? Hindi basta-basta, isa sa pinaka-gutom, isa sa pinaka syempre, gutom ding matuto pa, gutom mag-improve at gutom na i-correct kayong lahat, no? Na patunayan niyang karapat dapat siya ng suporta at atensyon nyo. Kaya ayun, nasa kanya na lang talaga yung tulad nito, panibagong challenge din na si Kilan. Huling laban niya dito sa Vuelta Balentong nung nakaraang taon. Hindi man siya nabigyan ng laban ng ahon, pero kita niyo naman sa maikling panahon, marami na siyang kayang gawin, marami siyang napapakita. Syempre may uniqueness talaga sa style niya na which is yun yung gusto kong habulin ng bawat ng lahat ng MC, no, na kung ano man yung strengths niyo, syempre dapat ang litaw pa rin talaga diyan yung pinaka personality o style o uniqueness yun na para nang tumatak talaga sa mga tao, no? Kasi minsan pwede ka naman maging hindi technical pero dahil napaka-unique ng approach mo, mas naalala ka. Ganun din sa comedy. Hindi ka pinaka nakakatawa pero dahil unique yung approach mo, nagiging parang synthesize yung buong skill set mo sa napakagandang paraan at yun yung naalala ng mga tao. So, challenge din to kay Castillo dahil kumbaga imbis na kumpara sa kalaban na mas kilala na pwede siyang umasa sa mga kilalang angle na o kilalang strategies na. Eto ngayon medyo back to the drawing board din siya. Paano niya atakihin to?
'di ba? Na posibleng hindi pa kasing kilala ng Cebu crowd si Killan. Kailangan niya mabigyan ng ng kulay at kwento yung approach niya dito. At si Killan, syempre sa isang banda, may advantage siya dito dahil pwede siyang maggulat factor, kumbaga. Kung low expectation sa kanya, tapos kung matindi pa rin yung magawa niya, pwedeng maging advantage talaga para sa kanya, na yung mga tao, yan yung mga moments na posibleng yung mga fan na parang, tanganang galing pala nun, puta. Hindi ko pinapansin dahil iba yung inaabangan ko sa lineup, tas ang galing rin pala nun. Kaya, yun, gusto ko isipin na deserving siya makarating dito at tingnan natin kung anong magagawa niya. At nilang pareho ni Castillo, kaya yariin nyo, boys. Susunod naman, Mimak ng Tacloban versus Merds ng Tagbilaran, no? Si Mimak, baka naalala niyo pa siya mula sa sa 2x2 nung nakaraang taon. Nag one-on-one din siya nung nakaraang gubat. Although baka hindi siya masyado nakapagpakita palalo ng mga pinakakaya niyang gawin dun sa matchup na yun. Ako inaasahan ko na mag-level up si Mimak dito. Tulad nito yung yun nga yung pinag-usapan kanina, yung uniqueness. Pagdating dito kay Mimak, parang medyo unique yung niya, yung kumpiyansa niya. Which is hindi siya mismong stage presence, hindi siya mismo yung kapag tinutukoy ko yung kumpiyansa, hindi siya mismong delivery, hindi siya mismong stage presence or kung ano man, pero parang nasa gitna ng mga yun. Pero iba yung kumpiyansa niya, parang pang battle MC talaga. Mga nakaraang laban niya. At matagal ko na tong hindi nakikita sa liga, yung pagkakita pa lang sa kalaban, tina-trash talk niya na kaagad, talagang Tapos syempre, improve sa sulat, improve sa technical, lahat ng kayang improve. Sana makita natin dito. At ang kalaban niya, si Merds, mula Tagbilaran, Bohol represent, ang pagbabalik ni Merds. Ito, isa sa pinaka-inaabangan rin namin dati na inihintay namin yung pagsabog talaga ng performance niya. Mula sa 1 minutes pa lang, nakakaiba yung napapakita niya. Yung uniqueness naman niya is nasa construction, sa overall punchlines na napipili niya, references na napipili niya. Hindi lang siguro pinalad sa mga ilang performances na hindi niya makuha yung tamang balanse ulit ng ng delivery at performance niya, kasabay ng lalim at technical ng sulat niya. Sana ramdam niya ulit yung una sa lahat yung tiwala natin sa kanya na kaya niya pa rin ilabas yun, lalo sa ganitong klaseng matchup. Tapos yun, sana mailabas yung pinaka-inaasahan natin. Tingin ko, ito yung mga matchup rin na pareho ring ayaw magpatalo talaga. Kumbaga talagang patay kung patay, which is syempre inaasahan natin sa lahat ng mga battles, hindi lang laging nangyayari. Pero ito, isa to sa mga matchups na tingin ko magiging ganun, At napaka Visayas division represent battle to, Isang Waray versus isang Boholano na lalaban sa Cebu. Hindi sila mga locals, hindi pa nga natin masasabing crowd favorites, pero mga ganyang matchup para sa Cebu crowd nang masuportahan nyo pa yung mga kapwa Visayas division nyo. Syempre hindi naman pwedeng lahat. Kaya nga Visayas division, kung puro Cebuano lang, Cebu division na lang, pero yun nga, tulad ng palaging naging hadlang nga sa mga events natin sa Cebu at lalo sa Visayas division mismo, dahil syempre yun nga yung rehiyon ng Visayas ang pinaka watak-watak na isla, ibang salita pa nga, nagiging medyo mas mahirap na pagsamasamahin talaga para maging talent pool ng or roster ng division. Pero sana mailabas na lang pareho yung galing ng bawat isa, at bigyan kayo lahat ng dahilan para lalo silang abangan sa mga susunod na laban nila. Next sa lineup naman, Ruffian versus Plaridel. Isa to sa mga mas last minute na matchup na nabuo. Ruffian nga pala, Baras Rizal represent para sa inyo. Napakalayo niyan mula sa airport, so malayong biyahe yan. Si Plaridel naman, Tagum City, Mindanao Division represent. Isa pang malayo rin sa airport ng Davao City. So posibleng
Isa to sa pinakamalayong babiyahin ng mga ano no, ng parehong battle MC no. Ruffian, ibang klase yung ginawa nila, zoning 18, taka na. Ito na lang, parang yun na yung siguro pinakamasasabi ko na nang hindi mag-spoiler, no? Pero yung ginawa ni Ruffian, pati ni JD sa zoning 18, putang ina. Ayan yung ano, sana na napanood nyo yung live. At sana mag-translate rin yung ano, sana mag-translate rin yung ginawa nila sa video, no? Syempre kasi iba nga pa rin pag live, no? Pero hindi ibig sabihin na laging yung pakiramdam nun lahat, yung enerhiya, hindi laging nakukuha sa video yun. Pero dahil nga sa ginawa nila doon, yan, parang habang mainit, pucha, game agad, Ruffian, man, sobrang solid na ano, battle MC, talagang dikdigan kung dikdigan. Plaridel, isa rin sa trip kong manunulat sa liga, kakaiba yung approach niya. Ang huling laban niya, Bisaya Battle versus Mr. Lefty, kung saan nakapagpakita siya ng kakaibang level ng ng comfort. Siyempre sa mother tongue niya, sa Bisaya mismo, iba yung angas, iba yung kumpiyansa, at nakapagpakita siya ng humor. Tingnan natin kung yung experience na yun ay mag-translate pabalik ulit sa Tagalog battle, lalo ang kaharap niya si Ruffian na in your face talaga yan, no? Kaya tingnan natin, parang ito yung mga matchup na pwedeng ma-shutdown talaga yung venue sa sobrang di inaasahan na pukpukan. Susunod, Marshall Bonifacio versus MP3. Man, una sa lahat, dapat nga ilagay na nga lang talaga dito sa poster kay Marshall, Luz Vimin na lang eh. Nakasulat dito, Iligan, Cebu. Pero sa totoo, dapat Iligan, Cagayan de Oro, Cebu, Santa Rosa, Laguna. Lahat naman yan, nire-representa niya. Versus MP3, galing pang Surigao. Mindanao division talaga yung Surigao, pero gawa ng geography, no? Medyo madaling bumiyahe mula Surigao papuntang Cebu. At isa ito sa tuwan-tuwa rin talaga akong matchup. Posibleng napaaga ng onting-onti dahil alam naman natin kung anong kayang gawin ni Marshall, man. Parang isa sa sobrang lupit na nga niya, at tingin ko alam naman karamihan yan kung gaano siya kalupit talaga. Pero isa pa rin siya sa underrated sa isang banda. Pero as a bilang super battle fan, alam niyo na rin to, putang na, ibang klase talaga si Marshall, lalo kapag A-game. MP3, isa nga sa mas polished na up-and-comers talaga. Ilang beses ko nang sinasabi yan. Solido rin yung napakita niya nung nakaraan, nung second sight, laban kay Cripley. Pero yun nga, parang kumbaga sa flip-top, talagang gusto ko rin habulin talaga yung good matchups talaga, kahit na sabihin na natin, minsan baka na-sacrifice yung timeline ng storylines ng mga career, no? Na katulad nga nito, MP3 medyo mas bata sa liga. Although, matagal na rin talaga siyang nagsusulat, nag-rap, nag-i-English pa nga yan mula dati pa, 2013 pa lang. Tas ang galaban niya na napaka-veterano, napaka-tenured na, napaka-seasoned na si Marshall Bonifacio. Pero, wala lang, parang nag-make sense lang. Panggubat 15, kailangan ngayon na mangyari. Kung down the line, baka lumayo na masyado yung attention span ninyo sa tulad ni Marshall na matagal siyang nagpahinga. Gusto kong isipin na gigisingin ko yung dragon dito sa matchup na to. At si MP3 naman ay tuluyan pa rin mag-step up to the plate para sa challenge na to, no? Polished battle rap lyricism galore tong matchup na to. Wag kayong magulat kung agawin nila yung buong lineup na to, no? At si Marshall, alam natin ilang beses, may kayang-kaya niya talagang umano ng moment na ganyan, mang-agaw ng mga moment, kung di man yung buong battle, no? Susunod, J Black, Isabuhay champion, Lapu-Lapu City represent versus Vitrum, Isabuhay finalist. Sinasabi niya People's Champion siya. Sige na nga. Mandaluyong at Cavite represent.
Paano ba? Style clash, medyo ano. Siguro ang pinaka similarity lang dito is pareho silang baka pareho silang masasabi nating naging dark horse na mga tournament nila, no? Nagkataon lang na si J Black ay nanalo talaga, si Vitrum umabot naman sa finals, pero yun nga, para sa ibang tao panalo rin naman siya. So gusto ko yung pag mix nila dito ng pagiging parehong dark horse o kaya pagiging hindi paborito na naging paborito ng mga tao. J Black, alam niya na kung anong kayang gawin ng batang yan, kahit ano, kapag basta tumutok talaga siya, mag Super Saiyan, yun na yun, no? Kakaibang angles din yung kaya niya masilip. At Vitrum naman, isang aktivista in the city, in the Bay area. Sa totoo, gusto ko lang makita yung racism ko. Parang gusto ko lang makita yung gagawin ni Vitrum eh. Anong pangalipos na gagawin niya sa mga Bisaya. Kaya, joke lang. Alam niyo na yun, parang kutob ko, kaya maraming tuwan-tuwa talaga sa lineup na to. Alam niyo na kung pwede mangyari sa mga ganitong matchup no? J Black Vitrum, wala na akong kailangan hindi ko na kailangan pahabain pa. Tingin ko bigayan to. At susunod para sa Isabuhay 2025, Cripply ng Naga versus Ban ng Lapu-Lapu. Dalawa sa best performances nung second sight. Cripply dahil lumabas na yung battle niya, alam niyo na. Yung kay Ban naman lalabas malamang yan yung susunod bago pa lumabas tong episode na to. Yung nakaraan na upload lang is si Smoky Mountain versus Cancer. Susunod na yung kay battle ni Ban. At man, sa mga nakasaksi nung live, putang na, alam niyo yan, putang na yung ginawa ni Ban, ibang klase. Ganon tumatak sa liga. Bilang matagal na rin kumbaga, halos hindi na siya matalo-talo talaga sa Cebu. Tapos may mga ibang galing Cebu na kabatch niya siguro na naunang nakarating sa sa mga ahon, sa Manila events. Gusto kong isipin na kumbaga na laro natin talaga yung naabangan natin ng saktong-sakto yung timing ni Ban, kung saan pinakahinog na kahit papunta nung second sight, hindi pa rin siya yung pinaka kilala or inaabangan, pero putang na yung ginawa niya doon. Sana mag-translate sa video. Para sa akin, iba. Si Ban yung dark horse ngayong taon. Hindi naman nata bias sabihin yun, no? Pero siya yung dark horse ngayong taon sa Isabuhay. Cripply, ibang klaseng iba na rin yung veteran status ni Cripply. Pero expect the unexpected, man. Maraming pwede mangyari dito sa Ban vs Cripply. Kahit rap ability, pinakita ni Ban, kayang-kaya niya. Tingnan natin, baka next level din yung niya, yung pagka Super Saiyan pa niya sa harapan ng home court niya. Mga Cebuano, yan talaga, abangan nyo to si Ban, tangina. At para sa iba naman, huwag kayong magpanggap na since day one kayo, no? Ito sana, matagal na siyang matagal niya na talaga siyang sinusuportahan. Pero ngayon, grabe. Ayoko i-jinx. Ayoko na lang i-jinx. Yun na lang yun. Abangan nyo, Cripply vs Ban. Baka patayan talaga to. At para sa huling laban ng Gubat 15 sa pinatuktok ng poster natin, ang pagbabalik ni Isabuhay 2024 champion na si Gilbert GL versus MR Industria ng Silang Cavite represent. Style clash, pero magandang style clash. Posibleng pinaka hindi nyo inaasahang style clash, pero ito yung mga klaseng style clash. At lalo mga writing challenge na trip talaga ni GL. Ito yung mga parang dito talaga nagfo-flourish minsan si GL na kung kailan akala mo narinig mo na lahat ng bagong evolution ni GL, bigla siya may bagong barahang ilalabas, no? Pero
ibang klase pa rin talaga si MR sa live, no? As a performer, syempre bilang lyricista, tingin ko matagal na siyang sa totoo, may mga, ewan ko minsan, yung opinion ng ibang fans na kesyo ngayon lang siya mas tumututok sa battle rap. Hindi totoo yun eh. Parang, at ganun din sa totoo lang, yun yung kaso sa karamihang kinikilala yung left field, mapa si Zenlook o kahit si Tweng dati o yung laging inaakala na hindi siya battle-oriented yung material niya or hindi tutok sa kalaban. Hindi totoo yan. Parang nasa paghimay nyo na lang siguro yun. Unorthodox kung unorthodox pakinggan, pero kung talagang himayin nyo nga yung sulat, isa pa rin sa pinaka nakakasugat na na paraan. Kumbaga, parang lang yan. Parang sa MMA, hindi lahat striking, hindi lahat wrestling, hindi lahat ganito, hindi lahat ganyan. Minsan may ibang paraan. Minsan biglang may kakaibang armas na hindi nyo inaasahan. Si MR yung tipong isa buhay champ ka. Ano ngayon? Gagawin niya pa rin yung gagawin niya. Syempre si GL gagawin niya pa rin yung gagawin niya. Ako ba? Si GL siguro ba may galit to sa pricing si GL eh. Gusto niya lagi puro mga mga pricing makalaban niya eh. Pero bakbakan yan sigurado. Hindi pa ata nasasaksiyan ng Cebu si MR mag-perform sa live. Pero yan, sana tingin ko matutuwa kayo. Yun lang yun. Pagkatapos ng gubat, nabanggit ko naman na ata to sa Facebook Live nung nakaraan. Pagkatapos ng gubat, June 28, ang susunod na event natin, July 19, dito ulit sa Maynila. Wala pang pamagat yung lineup, tinatapos ko lang din pa. Malapit na matapos. Kaya malamang magkaka-lineup reveal bago pa tayo makarating sa gubat 15, no? Siyempre, doon gaganapin yung yung maasahan nyo ng kaagad doon. Doon gaganapin yung tatlong isabuhay matchups na natitira bago pala tayo matapos, no? Rapolo Minefields live performances by MR Industria, Vitrum, DJ EZQ, at syempre walang iba kundi si Supreme Fist. Sayang wala na si DJ Daiha, shoutout sa kanya. Bumiyaya na siya sa Australia, pero isa pinaka malupit na DJ sa buong Pilipinas din yan. DJ Daiha, shoutout sa kanya. Diyan pa rin naman si EZQ. Abangan natin. Tapos syempre, meron nga tayong 6 na laban. Marami dito, siguro mga Rapolo fans lang talaga yung may kilala. Pero medyo nilaro natin yung lineup na to. Kakaiba yung yung iba-iba yung mga format dito, no? So, mula sa ilalim ng poster, Loco versus D. Actually, nakita ko to si Loco, nakakatakot siya, sa totoo lang, yung itsura niya. Bisaya battle to, Loco versus D. Susunod naman, Tagalog battle naman, Ivar versus Asjo. Si Ivar, lumaban na to ng Bisaya battle nung nakaraan pa. Ngayon magtatagalog naman siya. Susunod si Loon at Lawrence, Bisaya battle ulit. Parehong bumattle na to dati sa 1 minute sa Cebu. Loon at Lawrence. Tapos susunod, ito, 2x2 na Bisaya battle. Tingnan natin kung ano magagawa nila. Mga bagong pasok din. Si Heinskill at Omerta versus B. Wayne at Shido. Panood ko naman yung mga battles sila. Tingnan natin. At syempre dahil 2x2, iba yung magic na mangyayari dito. Susunod na laban, Lil Strokes versus Chris Ace. So Lil Strokes ng San Miguel Bohol versus Chris Ace representing Lapu-Lapu at Camotes Island para sa inyo. At huling laban dito sa Rapolo Minefield, si Sinagtala versus Ice Water. 1 minutes battle yan. Marami kayong may enjoy dito sa lineup na to. At syempre, yun nga, para sa mga hindi makakaabot ng Sabado, samahan nyo kami dyan. Pero kung matapang kayo, samahan nyo kami pareho. Biyernes, Sabado. Gubat 15, June 28, at syempre, June 27 nga, Rapolo Minefields. Abangan nyo yung poster. May mga battle din doon sa Apollo Sports Bar. Super Hip Hop Weekend ulit. Kita-kits tayo lahat doon. Lahat ng mga higit
ewan ko, mag-50 na ata kaming lahat mula sa Maynila na babiyahe para dito sa event na to. Kasama na lahat ng labas ng pati na rin labas ng staff, labas sa Battle MCs. Baka 60-70 na ata yung babiyahe papunta dito sa event na to. Kaya good luck sa atin lahat at gagawin ko rin makakaya ko nang mapreserba yung lakas at boses ko. At ngayon pa lang, salamat na kaagad sa mga suportang tunay natin dyan sa Cebu. Sana nakikita nyo pa rin palagi yung efforts na ginagawa natin para bigyan kayo ng matinding show. At bukod sa mga pinaka-inaabangan nyo, syempre sana suportahan nyo pa rin yung mga talentong lokal at lahat ng mga susunod na pwede nyong iduluhin pagdating sa battle rap, no? Na Visayas Division na represent. At kita-kits tayo doon, Gubat 15. At yun nga, pagkatapos ng Gubat 15, July 19, Metro Tent, Pasig, para sa susunod na lineup natin. Abangan nyo na lang mga detalye. At maraming salamat ulit. Flip Top 2025 at kita-kits.